sama-sama tayong magiging saksi. Nag-spark pa ang mga kawad sa gitna ng sunog sa Barangay 767 sa San Andres Bukid sa Maynila. 50 pamilya ang apektado. Nasa 200,000 piso ang halaga ng pinsala. Isang residente ang hinimatay pero ngayon maayos na ang lagay. Posible ang sobrang init ng panahon ang naging mitsa kung bakit nagkasunog sa isang landfill sa Rodriguez, Rizal. Abot ang usok hanggang Quezon City. Saksi si Darlene Kai. Pasado 1:00 pa kahapon nagsimula ang sunog na yan sa isang landfill sa Barangay San Isidro, Rodriguez, Rizal. Ayon sa Bureau of Fire Protection, mabilis kumalat ang apoy at pahirapan ng pag-apula dahil maraming basura ang nasusunog. Yung nature po kasi nito ay ang apoy po karaniwan dahil landfill nanggagaling po ito sa ilalim. Kaya po ang ginagawa po natin dito na minsan pag-apula ay humuhubay po tayo ng lupa gamit yung mga heavy equipment tulad po ng backhoe at ng bulldozer. At itinatabon po natin doon sa mga area na mayroong mga apoy o mga pag-usok. Nagresulta ito sa matinding usok na nagpalikas sa 24 na pamilyang nakatira malapit sa landfill. Kusa lang po kaming umalis kasi mausok. Masyado nang makapal yung usok galing sa landfill eh. Lalo't may ubo yung anak ko. Kaya nag-aalala rin ako na baka lumala. Kinakailangan po siguraduhin muna namin yung area bago namin pala ibalik yung papayagan yung mga evacuees na bumalik po sa kanilang bahay. Nananatili muna sila sa evacuation center ng Barangay San Isidro. Ang epekto ng sunog sa tambakan ng basura umabot hanggang Quezon City. Kaya ang residenteng si AJ hindi muna pinapalabas ang mga anak. May hika po yung sa bunso ko. Kaya syempre iingatan mo siya na hindi siya makalanghap ng usok. Hindi ko lang po talaga pinalabas ganon. Pinayuhan ng Quezon City LGU ang mga may respiratory illness na iwasan munang lumabas ng bahay. Pero kung hindi maiiwasan ay dapat magsuot ng face mask. Ayon sa Quezon City LGU, mula alas 8 ng umaga kahapon hanggang alas 8 ng umaga kanina, very unhealthy ang air quality index sa ilang lugar sa hilaga ng lungsod, gaya sa Novaliches, Lagro at Payatas. Unhealthy o hindi naman ligtas sa vulnerable groups ang ilang lugar sa Sauyo, ibabang bahagi ng Payatas, Mindanao Avenue at Andangsora. Magkaroon ng marapat na pag-iwas muna sa mga publikong lugar at maiwasan at kailangan magsuot ng mask. At mag-monitor naman po ang ating QC Dream-O at ang CCESD sa mga susunod na oras. At ang next advisory po namin is 8 a.m. po. Dahil under control na, wala nang bantang kumalat o lumabas pa ng landfill ang sunog. Base sa investigasyon, pahirapan ang pag-apula dahil sa methane, isang uri ng gas na nabuo mula sa nabubulok na basura. Posibleng ang mitsa raw ng pagliyabay ang sobrang init ng panahon. Pagka talaga masyadong mainit ang panahon, nagiging factor din ng pagkasunog ng landfill. Tuloy pa rin po na inimbestigahan ng BFP Rodriguez ang origin ng sunog. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Kai, ang inyong saksi. Sinampahan ng 8 counts of second-degree murder ang suspect sa pag-araro ng SUV sa pagdiriwang ng kulturang Pilipinas sa Canada. Nagdaos ng vigil ang ilang taga-Vancouver para sa mga nasawi. Saksi, si Marizo Mali. Selebrasyon ng kulturang Pinoy para sa Lapu-Lapu Day ang sinadya ng marami sa Vancouver, Canada nitong Sabado. Pero ang masayang pagtitipon, nauwi sa malagim na trahedya. Oh my God, you're alive! We are now praising. Humandusay sa gitna ng mga nakaparadang food truck ang ilang dumalo sa pagdiriwang matapos araruhin ng itim na SUV pasado alas 8 ng gabi. Edad 5 hanggang 65 ang mga biktima, kabilang ang 11 nasawi at mahigit 20 nasugatan. Saksi sa nangyari ang magkaibigang Abigail Andiso at Dale Felipe. People were screaming, kids were already crying kasi siguro nakita it was very fast. Siguro yung from the revving of the car all the way to the end, ang bilis, it's like seconds, probably maybe within 30 seconds tapos na yun. Agad daw tumawag sa 911 si Abigail para humingi ng tulong. Everyone is already on panic, so nobody's giving me a direct answer.
So everyone was screaming, everyone was crying. Then I said, send us an ambulance right away. I can see about 20-30 casualties. There's a lot of people on the ground already. It's like lying lifeless. There was a baby on my right side. It was a couple that was crying, oh my baby, yung baby ko. Please, wala pa yung medics. Mostly the bodies that I saw, there was this other lady, like I was telling them, twisted na talaga yung kamay, and then, alam mo yung parang pilipit na siya. And then yung leg niya was really broken na dito. Nagsilbing volunteer security officer sa pagtitipon si Jennifer Castañeto. Dahil sa nasaksihan, ilang beses daw siyang nagkaroon ng panic attacks pagkatapos. Tumakbo lang ako. Kasi nagwo-worry din ako baka nandun yung nanay ko sa pinangyarihan ng event na yon. So nakita ko talaga yung mga katawan nasa ilalim ng food truck. May baby, may matanda, babae, mga bata, nakita kong mga duguan, and I'm trying to help them. The advice that I gave to some of the volunteers that were traumatized last night is that make sure you talk to somebody. Just start talking. Don't think about what you're going to say. Ang suspect na taga Vancouver naaresto rin sa lugar. Nabidyohan siyang humingi ng paumanhin sa mga tao bago dumating ang mga pulis. Sinampahan na siya ng 8 counts of second-degree murder pero posible pa raw madagdagan ng isasampang kaso laban sa kanya ayon sa Vancouver Police Department. Wala pang kinukumpirmang motibo sa pananagasa pero isinantabi na ng mga pulis ang terorismo. Lumalabas na may significant history of interaction with police at ng mental health problem ang suspect. Ang Department of Foreign Affairs nakiramay sa pamilya ng mga biktima at sinigurong inaasikaso na ang kanilang pangangailangan. Nakikipag-coordinate pa rin po ang Philippine Consulate General with the Vancouver Police Department regarding sa mga information pa po ng iba pong biktima at sa mga updates po ng pag-iimbestiga. Nagtipon-tipon naman para magdaos ng vigil ang isang komunidad sa Vancouver. May mga nag-alay ng dasal, bulaklak, kandila at iba't ibang mensahe. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Sa May 7, nakatakdang magsimula ang conclave sa Vatican para piliin ang susunod na Santo Papa. Isang araw matapos ihatid sa kanyang huling hantungan si Pope Francis, muli namang nagtipon ang libo-libong tao sa St. Peter's Square at karamihan po sa kanila mga kabataan. Ating saksihan. Mahaba ang pila ng mga turista sa Vatican Museums kung saan masisilayan ang iba't ibang obrang pinangangalaga ng Vatican sa mga nakaraang siglo. Pero may mga nanghihinayang dahil hindi sila makakapasok sa Sistine Chapel. Sarado na kasi ito bilang paghahanda sa conclave kung saan hihirangin ang susunod na Santo Papa. Ayon sa Holy See Press Office, magsisimula ang conclave sa May 7. Napagdesisyonan ito ng mga kardinal sa kanilang ikalimang General Congregation mula nung pumanaw si Pope Francis sa edad na 88 noong April 21. Wala pang katiyakan kung gaano katagal ang conclave. Pero sa nakaraang 3 conclave kung saan naging Santo Papa, sina Pope John Paul II, Pope Benedict XVI at Pope Francis, tumagal lang ito ng 2 hanggang 3 araw. Ang pinakamahabang conclave tumagal ng halos 3 taon noong 13th century. Mula noon, nagpatupad ng mga regulasyon para hindi ma-impluwensya ng panlabas na puwersa ang Papal Conclave. Paalala ni Caloocan Bishop at Catholic Bishops Conference of the Philippines President Pablo Virgilio Cardinal David, hindi political contest ang conclave. Mabuti man daw ang intensyon ng paggawa ng campaign videos para i-endorso ang isang personalidad sa pagka-Santo Papa, baka raw makapressure o mapolitika ang mga elector at madistract sa gabay ng Espiritu Santo. Kaya mas maigian niya na ipagdasal na lang ang mga kardinal. The public should behave properly, should be prudent. Kasi may mga pagkakataon din na alam mo yung ganyang mga pangangampanya, ganyang mga pagpo-post sa social media, yung very public ang kanilang mga pronouncements in support of a particular candidate, baka alam mo yun, magkaroon na ng backlash. Ano? Baka magbumalik lang din saan, magbumerang sa atin yung mga ganon. Tuloy maunsyami. Ang kailangan naman natin dito talagang isaalang-alang ay yung desisyon ng cardinal electors. Bago ang pulo ng mga kardinal kanina, bumisita sila kahapon sa puntod ni Pope Francis sa Basilica of St. Mary Major para mag-alay ng dasal. Mahigit 400,000 ang nakiisa sa funeral mass para kay Pope Francis at prosesyon para maihatid ang kanyang labi sa St. Mary Major nitong Sabado.
Isang araw lang matapos mapuno ng mga nakikidalamhati ang St. Peter's Square, muli ito napuno ng mga tao na karamihan ay mga kabataan. Tinatayang umabot ng 200,000 ang nagsama-sama para sana sa pagdiriwang ng canonization ni Carlo Acutis na nakatakdang maging unang millennial saint. Pero matapos ito ipagpaliban para magbigay daan sa pagluluksa para sa Santo Papa, nagtipon pa rin ang iba't ibang grupo para gunitain ang buhay at mga aral ng yumaong People's Pope. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Tima, ang inyong saksi. Sugatan ng isang online seller sa Iloilo City matapos siyang bugbugin ng lalaking bumili sa kanya ng jacket. At isang babae naman ang sugatan sa pamamaril sa computer shop sa Bacolod City. Saksi, si Adrian Prietos ng GMA Regional TV. Abala nagko-computer ang mga customer ng isang computer shop sa Barangay 2, Bacolod City. Maya-maya pa, nagulat na lang ang lahat ng nasa computer shop nang may narinig na putok ng baril. Napag-alaman na lang na may tama ng balang isa sa mga babaeng customer. Hindi na nahagip ng CCTV camera ang gunman. Nadala naman sa ospital ang biktima na patuloy na ginagamot. May person of interest na ang pulisya sa krimen. May initial pa nga information, may naghambal nga pasi kuno sa utang, pero hindi man nila ma-confirm yet. So ginaulat na lang natin na mag-ayo yet ang kwan kay para maka-interview kami. Sa kuha naman ng CCTV video sa Barangay Tabok, Subaharo, Iloilo City, makikita ang isang lalaki na hinahabol na ng isa pang lalaki. Natumba ang naturang lalaki at makikitang binugbog siya nang humahabol sa kanya. Maya-maya, umalis ang nambugbog na lalaki at may isa pang lalaking lumitaw sa video na sumabay sa kanya. Ang biktima, isa palang online seller na residente ng Barangay Benedicto, Haro. Ayon sa kanya, ang suspect ang ka-meet up niya na bumili ng hoodie jacket. Double check kaya liwat. Kung may mga issue, kung wala. Tapos may ginambal pa siya. Wala naman. Tapos kulpem lang akong sumbag sa ulo. Tapos doon ako pagtumba ko, ginpaluwa niya, pero yung damo. Hindi, may isip, kiga-over lang ako sa ulo ko. Dagdag pa ng biktima, hindi sila magkakilala ng suspect at iyon umano ang unang pagkakataon na nag-order ito sa kanya. Nagtamo ng bukol sa ulo at gasgas ang biktima dahil sa insidente. Pinuntahan ng pulisya ang bahay ng inireklamong lalaki pero wala siya roon. Maliban sa slight physical injuries, pinag-aaralan ng pulisya ang pagsampa ng reklamong pagnanakaw dahil hindi rin binayaran ng suspect ang hoodie jacket. Para sa GMA Integrated News, Adrian Prietos, ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Sugatan na isang babae matapos magkaaberya ang sinakyan niyang frisbee ride sa isang perya sa Tagbilaran City sa Bohol. Ang sa isang pasahero, napansin nilang may kakaibang tunog sa ibabang bahagi ng naturang ride. Ang sabi ng operator nito, nagkaproblema ang gulong ng ride, kaya tumabingi. Ipinatigil na ang operasyon ng naturang ride. Maayos naman daw ang iba pang ride sa perya. Nagkomento naman ang nag-ooperate nito sa isang post sa social media. Sinabi nitong posibleng naapektuhan ng pag-ulan ang lupang kinatatayuan ng ride. Pagpigil sa kalabang lumulusob sa dalampasigan ang inensayo sa balikatan na exercises sa Rizal, Palawan na nakaharap sa West Philippine Sea. Sa pagpapatuloy naman ng balikatan sa Zambales, na-detect sa radar ang ilang barko ng China. Saksi, si June Veneracion. Ito ang highlight ng balikatan exercises sa Rizal, Palawan. Ang pag-iensayo gamit ang HIMARS o High Mobility Artillery Rocket System ng Amerika. Samot-saring kanyon din ang pinaputok. Kunwari may lumulusob na kalaban sa dalampasigan. Gumamit pa ng remote control boat para mas makatotohanan. Sa counter-landing live fire exercise nito sa pagitan ng Pilipinas at ng Amerika ay kinakayang nasa 500 na tropa mula sa US Military at Armed Forces of the Philippines ang senaryo ay pinipigilan nilang makadaong at makalusog sa baybayin ng bayan ng Rizal yung puwersa mula sa karagatan. Kalahok din ang mga sundalo mula Australia. May mga observer din mula Japan. We achieved everything we set out to achieve. Not perfect, we'll get better next year, we'll get better every time we do it, but that's why we do these things, to work well together. Paglilinaw ng mga opisyal ng Armed Forces ng Pilipinas at Amerika, walang kinalaman ng pagsasanay sa tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea.
Kahit pa nakaharap sa WPS ang training area ng live fire exercise. We've been doing this for 40 years now. There's no issue with China 40 years ago. This is a totally different agenda we have with the US and the other partner countries. Nitong weekend, inanunsyo ng AFP, dineploy ang Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System o NEMESIS para sa Maritime Key Terrain Security Operations North na bahagi ng Balikatan. Pero di malinaw kung saan ito mismo ipinadala. Nauna nang sinabi ng mga opisyal ng Amerika na kahit tapos na ang Balikatan, mananatili sa bansa ang NEMESIS na isang anti-ship missile system. Bukod pa yan sa Typhoon Medium Range Capability Missile System na ipinadala rito para rin sa military exercises noong 2024 at nasa Pilipinas pa rin. Dati nang inalmahan ng China ang pananatili ng US missile systems sa Pilipinas. Sa Zambales, ininsayo naman ang search and rescue at medical evacuation sa dagat. Habang isinagawa yan, may ilang Chinese vessel na namonitor sa radar pero hindi naman lumapit sa pagsasanay. Was there ever a time na parang nag-interfere sila? We are committed to the ongoing multilateral maritime exercise despite the presence of PLA Navy vessels in the area. The safety and security of all Philippine and allied naval assets participating in the exercise remains as the Philippine Navy's top priority. Noong Sabado ay sinalubong at tinikutan ng mga barko ng Chinese Navy ang BRP Apolinario Mabini ng Philippine Navy. Linggo naman, binuntutan ang BRP Gabriela Silang ng Philippine Coast Guard. Para sa GMA Integrated News, ako si June Veneracion, ang inyong saksi. Kinasuhan ng non-bailable na qualified human trafficking sa Angeles City Trial Court sina dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque, Cassandra Ong at mahigit 40 iba pa kaugnay sa ni-raid na Lucky South 99 Pogo sa Porac, Pampanga. Ang kay Justice Undersecretary Nicolas Felix T. ililipat sa Pasig ang kaso alinsunod sa utos ng Korte Suprema at maaaring sumunod ang paglalabas ng arrest warrant laban sa mga akusado. Iniutos na rin daw ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na ipagbigay alam sa the Netherlands na may kinakarap na kaso si Roque na nag-a-apply ng asylum doon. Wala pang pahayag si Ong. Sa pahayag ni Roque, sinabi niyang desidido ang Administrasyong Marcos na sampahan siya ng anyay mga gawa-gawang kaso. Isasama raw niya ang asunto sa kanyang application for asylum bilang biktima ng political persecution dahil umano sa kanyang katapatan sa mga Duterte. Nagsimula na po kanina ang local absentee voting o pagboto ng mga piling empleyado at uniform personnel na naka-duty sa eleksyon 2025. Saksi si Sandra Ginaldo. Mismong si COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang nanguna sa simula ng local absentee voting o LAV sa COMELEC main office sa Maynila. Kabilang sa mga maari ng bumoto ang kanilang mga empleyado sa kani-kanilang opisina. Gayon din ang mga uniform personnel na naka-duty sa araw ng eleksyon, tulad ng halos 700 pulis na bumoto sa Camp Crame kanina. Mahigit 7,000 naman ang bumoto sa mga regional office ng pulisya. Advance ding nakaboto ang ilang miyembro ng media na nag-abiso sa COMELEC na may duty rin sa May 12. Mula April 28 hanggang April 30 makakaboto ang mga local absentee voters at katulad dito sa COMELEC NCR ay mga kasama namin sa hanap buhay ang bumoboto rito. At sa May 12 pa mabibilang ang kanilang boto, isa-isa itong isapapasok sa automated counting machine para mabilang ang mga balota. Mahigit 57,000 ang local absentee voters at noong nakarang eleksyon, 88% sa kanila ang bumoto, bagamat para lang sa national positions. Critical ang 57,000 because this can deliver a vote in favor of somebody or against somebody para lamang doon sa 12 slot
hanggang 13 slot. Lalo na rin sa party list siyempre. Dahil sa party list, bawat boto kasi will definitely count. Ito ang unang pagkakataon na gagamit ng makina sa local absentee voting. Siyempre, mas mabilis automated kasi magsishade ka lang ng balota compared doon sa manual kung saan magsusulat ka pa ng names. Na-expect natin na pagdating sa bilangan, magiging mas mabilis. Tuloy naman ang eleksyon sa Sorsogon kahit naman nag-alburoto ang Bulkang Bulusan. Gayon din sa mga lugar sa Negros Island na apektado ng aktibidad ng Bulkang Kanlaon. Ayon sa COMELEC, gagawan nito ng paraan para makaboto maging ang mga nagsilikas na residente. Pwede naman namin dalhin yung mismong pagboto nila doon yung mismong polling place o presinto sa mismong lugar kung nasaan ang evacuation sites. Sinabi rin ng COMELEC na maglalabas pa sila ng mga karagdagang show cause order kaugnay sa vote buying at abuse of state resources tulad ng isang posibleng lumabag sa regulasyon sa pamimigay ng ayuda. Meron din tayong isang na-monitor dyan sa may bandang Occidental Mindoro na kung saan yung mismong incumbent na nakaupo na tumatakbo present during the distribution. Sinasabi namin paulit-ulit, walang politiko, kandidato, incumbent man na tumatakbo during the distribution. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Inilabas ng Octa Research ang resulta ng kanilang tugon ng masa April 2025 pre-election survey. Ating saksihan. Sa non-commissioned survey ng Octa Research sa voting preferences para sa 2025 Senate elections, 19 na kandidato ang may statistical chance na manalo kung gagawin ang eleksyon sa panahong sinagawa ang survey. Yan ay sina Senador Bongo, magkapatid na Congressman Erwin Tulfo at broadcaster Ben Tulfo, dating Senate President Tito Soto, Senator Bato de la Rosa, dating Senador Ping Lacson, incumbent Senators Pia Cayetano, Ramon Bong Revilla Jr. at Lito Lapid, Makati City Mayor Abby Binay, dating Senador Bam Aquino, Congresswoman Camille Villar, former Senators Manny Pacquiao at Kiko Pangilinan, TV host Willie Revillame, dating DILG Secretary Benhur Abalos, Senadora Amy Marcos, Senator Francis Tolentino at artista na si Philip Salvador. Isinagawa ang nationwide survey noong April 10 hanggang 16 sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 rehistradong botante, edad 18 pataas. Meron itong plus-minus 3% na margin of error at 95% confidence level. Para sa GMA Integrated News, ako si Salima Rafran, ang inyong saksi. 2 linggo bago mag-eleksyon 2025, sumabak ulit sa pag-iikot ang mga senatorial candidate para suyuin ang mga botante. Ating saksihan. Nakipagpulong sa mga taga-Northern Samar si Heidi Mendoza. Sa Davao Oriental, nangako si Manny Pacquiao ng dagdag trabaho. Pagpapababa ng presyo ng pagkain ang tututukan ni Kiko Pangilinan. Kapayapaan sa Mindanao at paglaban sa korupsyon ang pangako ni Ariel Quirubin. Kalusugan ng senior citizens ang idiniin ni Willie Revillame sa Bohol. Si Representative Camille Villar, pag-unlad ng ekonomiya ang nais. Sa Pangasinan, bumisita sina Attorney Vic Rodriguez. Kasama ring nag-ikot si Jimmy Bondoc at Senator Bato de la Rosa na ipagpapatuloy ang laban sa krimen at droga. Si JV Hinlo, pag-amyenda sa Data Privacy Act ang itinutulak. Mas maayos na serbisyong pangkalusugan ang nais ni Doc Marites Mata. Karapatan naman ng bawat Pilipino ang nais tutukan ni Attorney Raul Lambino. Ipaglalaban daw ni Philip Salvador ang karapatan ng bawat Pilipino. Kasama rin si Representative Rodante Marcoleta na nangako ng tapat na serbisyo. Binigyang diin ni Senator Francis Tolentino ang laban para sa West Philippine Sea. Isusulong ni Benhur Abalos ang kapakanan ng mga magsasaka. Tamang paggamit sa pondo ng bayan ang binigyang halaga ni Bam Aquino. Pag-amyenda sa Local Government Code ang isinusulong ni Mayor Abby Binay. Nang hikayat na bumoto ng mga karapat-dapat na kandidato si Congressman Bonifacio Bosita. Programang pampamilya ang isinusulong ni Senator Pia Cayetano. Magna Carta sa bawat barangay ang isusulong ni Attorney Angelo de Alban. Pagprotekta sa Verde Island Passage ang itinutulak ni Leody de Guzman. Nais isulong ni Senador Bongo ang super health centers sa malalayong komunidad.
Mas maayos na tax collection ang nais ni Ping Lacson. Libreng gamot at hospitalisasyon ng senior ang idiniin ni Senator Lito Lapid. Dikit na minimum wage sa Metro Manila at probinsya ang nais ni Senator Amy Marcos. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Busog ang mata at busog din ang tiyan. Ang makukulay na pista mula Bohol hanggang Dagupan, lalong nagpasigla sa turismo ngayong tag-init. Saksi, si CJ Torida ng GMA Regional TV. Maingay, makukulay, buhay na buhay at damang-dama ang saya sa Saulog Tagbilaran Festival. Alay ito ng mga taga-Tagbilaran Bohol para sa kapistahan ni St. Joseph the Worker. Sa isang street dance competition, nagpaligsahan ng iba't ibang grupo. Kakaibang experience naman ng food trip ang mararanasan mo sa Baguio City. Sa kanilang pagtatanghal ng mga tapu, nang ibig sabihin ay kain tayo, ay bibida ang ilang mga pagkaing lokal ng iba't ibang probinsya sa norte. Gaya ng abuos ng abra na literal na langgam at itlog nito ang sangkap. Ginawang burger naman ang rice wine ng Mountain Province. Mako-overload ka naman sa bangus sa Dagupan City. Sa kanila kasing Bangus Festival, nagpasiklaban ang pinakamabilis na bangus deboner, bangus classifier at eater. Ang mga bisita di mapigilan mamangha sa mga kalahok dahil sa kanilang dedikasyong manalo. Nagsalo-salo naman ang mga taga-Banggi, Ilocos Norte para ipagdiwang ang Tinuno Festival. Kaya naman busog ang mga lumahok mula sa iba't ibang barangay. Para sa GMA Integrated News, ako si CJ Torida ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Nagkaroon po ng malakas na pagsabog sa pinakamalaking daungan sa Iran. Kasunod ng pagsabog ay nabalot ng makapal na usok ang lugar. Hindi bababa sa 4 na po ang patay habang mahigit 1,000 ang nasugatan. Hindi pa malinaw ang sanhi ng pagsabog pero hinihinalang nagmula ito sa kemikal sa pantalan. Nagdeklara ng state of emergency ang Ministry of Health dahil sa air pollution at banta ng chemical contamination kasunod ng pagsabog. 2 ang patay sa salpukan ng pickup at tricycle sa Marilog, Davao City. Ayon sa pulisya, nawala ng kontrol ang senior citizen na driver sa minamaneho nitong pickup pagdating sa pakurbada at pababang bahagi ng kalsada. Kasunod nito, sumalpok ito sa tricycle na nasa kabilang lane. Sa lakas ng impact, dead on the spot ang tricycle driver. Ang pasahero nitong 6 na taong gulang na isugod pa sa ospital pero namatay rin kalaunan. Bukod po sa mga nasawi, may 6 pang nasugatan sa disgrasya. Desididong magsampa ng kaso ang pamilya ng namatay na bata sa driver ng pickup na sumuko sa mga otoridad. Hindi po nagbigay na pahayag ang driver ng pickup. Umuhos sa malakas na ulan kanina alas 3 ng hapon sa Quezon City gaya po sa QC Circle at Commonwealth Avenue. Pati na rin po sa kanto ng Mindanao Avenue at North Avenue. Tumagal po na ilang minuto ang ulan na dulot ng thunderstorm. Binabatay naman ang low pressure area na huli na mataan 670 kilometers silangan ng Davao City. Ayon sa Pag-asa, mababa ang tsansa nitong maging bagyo. Nakapaloob ang LPA sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ na nakaaapekto sa Palawan at Mindanao. Easterlies naman sa iba pang bahagi ng bansa. At base sa pagtaya ng Pag-asa, posibleng umabot sa 45 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index bukas. 18 lugar ang posibleng makaranas ng danger level na init. At sa kabila po ng init, base sa rainfall data ng Pag-asa, asahan po ang ulan bukas sa halos buong Mindanao at sa malaking bahagi ng Visayas. Posibleng bumaha o magdulot ito ng landslide. May mga kalat-kalat na ulan din sa Luzon, lalo na po bandang hapon. Posible rin maulit ang mga pag-ulang naranasan kanina sa Metro Manila, bagamat mainit pa rin bukas. Importante o isang importanteng desisyon ang ginawa ni Drew Arellano. Sumailalim po ang Kapuso host sa vasectomy na isang uri ng birth control. Ibinahagi niya sa kanyang Instagram ang larawan sa ospital at ibinahagi rin ng kanyang misis na si Iya Villania Arellano ang mga tagpo matapos ang procedure. Happy
Happy vasectomy. Nitong Pebrero, isinilang ang ikalima nilang anak na si Baby Anya. Mga kapuso, salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino, hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.